Alam ninyo, ang isang Kristiyano hindi rin makapaniwala kung minsan na meron tayong pag-asa ng muling pagkabuhay. Minsan hindi tayo naniniwala na pwede tayong magbagong buhay. Minsan nga mas naniniwala pa ang Diyos kaysa sa atin. Di ba? Minsan kayo, hindi na rin kayo naniniwala na pwedeng magbagong buhay ang kapwa ninyo. Hindi nyo rin kayang maniwala na kaya ninyong magbago. Minsan iniisip ninyo, ganito na ako, hanggang mamatay ako, ganito na ako. And it is not true. Katigasan lang ng ulo yan. Pero ano ang assurance ng Panginoon? Kahit sarado ang iyong puso, kahit matigas ang iyong ulo, papasok at papasok siya sa ayaw mo at sa gusto. At ano ang katunayan nito? Na kahit na sinong tao, kahit hindi pala simba, merong konsensya. At yung boses ng konsensya ay ang boses ng Panginoong Hesus na pumapasok sa puso ng bawat isa at nagsasabing, sumaiyo ang kapayapaan. Kung gusto mong maranasan ang kapayapaan, kinakailangan mong dumulog sa kanyang awa. Kinakailangan mong tanggapin ang kanyang biyaya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkatapos ito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas sa tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Si Jesucristo'y muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Mga kapatid, noong May 23, year 2000, idineklara po ni Saint John Paul II ang second Sunday of Easter at ngayon yon bilang Divine Mercy Sunday. At kinilala noon ng simbahan ang mensahe ng ating Panginoong Hesus na inihayag kay Sister Faustina Kowalska, isang madre na magkaroon ang mga Katoliko o mga Kristiyano ng debosyon sa mabathalang awa ng Diyos.
Nais kong linawin na itong pagkilala na ito ng simbahan sa mensahe ng Divine Mercy ay hindi naman po required na paniwalaan ng bawat Katoliko. Maniwala ka man o hindi na nagpakita ang Panginoong Hesus kay Sister Faustina, hindi ka naman nagkakasala. Pero kung ang mensahe ng Panginoong Hesus tungkol sa kanyang mabathalang awa ay ating pakikinggan at ating uunawain, ito'y may malaking maidudulot sa ating pananampalataya. Dahil ang mensahe ng mabathalang awa ng Diyos ay tila pagkatok sa ating mga puso na dumulog sa Kanya na hindi naman pumapalya sa paggagawad ng Kanyang kapatawaran at ng Kanyang pagmamahal. At yan din naman yung ipinapahiwatig sa atin ng Ebanghelyo ngayong araw na ito. Yung hindi mapipigilang buhos ng awa ni Jesus. Kaya nga po sa isang sikat na portrait ng Divine Mercy na dito rin ay makikita natin sa ating harapan ngayon sa simbahan, anong mapapansin ninyo? Una, yung pong picture na yan, yung portrait ng Divine Mercy, hindi po yan yung original na ipininta, na ikinomisyon ni Sister Faustina sa isang artist. Yung pong original na imahe ng Divine Mercy ay wala pong background. Itim lang. Tang makikita natin na kumakalat sa loob ng frame ay yung liwanag na nagmumula sa dibdib ng ating Panginoong Hesus. Pero dito po sa nakikita nating larawan, na karamihan sa inyo, meron din sa bahay. Taas nga po yung merong ganitong image ng Divine Mercy sa inyong bahay. May ganitong picture, taas ang kamay, marami-rami din, di ba? Ano ang mapapansin ninyo? Nasa likod ni Jesus ang isang pinto. Sa gawing kaliwa po, pag nakatingin kayo sa larawan, makikita ninyo yung doorknob o yung tarangkahan. Ito po yung nakasara. Yan ang description na narinig natin sa Ebanghelyo nung nagpakita si Jesus. Nakatarangka, nakakandado ang lahat ng mga pinto dahil natatakot ang mga alagad. Madilim na noon, subalit si Jesus ay pumasok kahit nakasarado ang mga pinto at doon nagliwanag ang kanyang presensya, kagaya ng nakikita natin sa larawang ito. Anong ipinahihiwatig ng pagpasok ni Jesus sa isang saradong pintuan? Una, ipinapaalala sa atin na yung kanyang katawan ay yun pa rin naman. Pero ito ay may iba ng anyo o ito ay may iba ng forma dahil ito yung tinatawag na resurrected body. Ano po ang tawag? Yung kanyang katawan na muling nabuhay ay walang pinag-iba dun sa katawan niya nung siya'y nabubuhay pa sa mundo bago siya mamatay. Pero meron ng pinagkaiba. Because this body can transcend time and space. Pwedeng lumusot sa mga pader at pwedeng kahit na anong panahon ay makita. No? Kung ano itsura nun, hindi ko rin alam. Pero sa ipinapahiwatig sa atin sa Ebanghelyo, ganun yon. Hindi multo ha, may katawan talaga, pero katawang nakalulusot doon sa espasyo. It is not bound by time and space. Pero pangalawa, ito'y pagpapahiwatig sa atin ng disposisyon ng mga alagad at ng mga Kristiyano din paminsan-minsan. Sarado. Di ba't kung minsan, dahil sa takot, sarado din ang ating puso para makilala ang presensya ng Diyos? Di ba minsan masyado tayong takot, kaya hindi natin nakikita si Jesus na nasa ating piling? Yung mga alagad sa sobrang takot nila, akala siguro nila kahit si Jesus, hindi sila masasaklolohan. Pero ipinakita ni Jesus ang kanyang awa sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila, sa pagbibigay sa kanila ng kapayapaan. Dahil magulo ang kanilang kalooban, hindi sila nahadlangan. Kahit sarado ang kanilang isipan, kahit sarado ang kanilang puso, ang Panginoon ay patuloy pa rin nagpakita sa kanila. Sabi kahapon sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, hindi makapaniwala ang mga alagad sa muling pagkabuhay ni Jesus dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Ano daw ang dahilan kung bakit hindi makapaniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus?
Alam ninyo, ang isang Kristiyano, hindi rin makapaniwala kung minsan na meron tayong pag-asa ng muling pagkabuhay. Minsan hindi tayo naniniwala na pwede tayong magbagong buhay. Minsan nga mas naniniwala pa ang Diyos kaysa sa atin. Di ba? Minsan kayo, hindi na rin kayo naniniwala na pwedeng magbagong buhay ang kapwa ninyo. Hindi nyo rin kayang maniwala na kaya ninyong magbago. Minsan iniisip ninyo, ganito na ako, hanggang mamatay ako, ganito na ako. And it is not true. Katigasan lang ng ulo yan. Pero ano ang assurance ng Panginoon? Kahit sarado ang iyong puso, kahit matigas ang iyong ulo, papasok at papasok siya sa ayaw mo at sa gusto. At ano ang katunayan nito? Na kahit na sinong tao, kahit hindi pala simba, merong konsensya. At yung boses ng konsensya ay ang boses ng Panginoong Hesus na pumapasok sa puso ng bawat isa at nagsasabing, sumaiyo ang kapayapaan. Kung gusto mong maranasan ang kapayapaan, kinakailangan mong dumulog sa kanyang awa. Kinakailangan mong tanggapin ang kanyang biyaya. Amen ba yon? Nakapapasok ang awa ng Diyos kahit kung minsan ay hindi pa tayo handang-handa. Natatandaan nyo ba nung bininyagan kayo? Sa binyag, pinatawad ang mga kasalanan ninyo. Tanong, nun bang pinatawad tayo sa binyag at pinalaya tayo sa mga kasalanang minana natin mula sa ating mga magulang, may ginawa ba tayo para makamtan yung awa na yon? Did we do anything to deserve that forgiveness from our Lord? Di ba wala? Ano bang ginawa mo nung bininyagan ka? Di ba ngumawa ka lang ng ngumawa? Wah! Tapos nung bininyagan ka, pinawi na ang mga kasalanan mo, pinatawad ka, pinagkalobang awa sa iyo. Anong ibig sabihin nun? Even if we don't deserve God's mercy, kung gusto niya, ibibigay niya. Amen? Even if we don't deserve it, He will give it. Because His mercy does not depend on us, it depends on Him. Kaya nga, kahit bata pa, pinabibinyagan na natin. Dahil may assurance ang Panginoon na kahit sarado ang pinto, kaya niyang papasukin ang kanyang awa. Amen ba yon? At ipinapaalala sa atin ngayon na itong kapatawaran ng kasalanan ay hindi lang natin tinanggap ng binyag, kundi tinatanggap natin sa tuwing tayo ay dumudulog sa sakramento ng kumpisal. Father, bakit kailangan ko pang mangumpisal sa pare? Pwede naman akong dumiretso sa Diyos. Yan ba ang narinig mo sa Biblia ngayon? Anong sabi ng Biblia? Anong sabi ng Ebanghelyo sa araw na ito? Sabihin niyo sa akin, basa. Sabi niya sa kanyang mga alagad na kumakatawan sa simbahan, tanggapin ninyong Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang kasalanan ay pinatawad nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Sino ang binigyan ng karapatan na maggawad ng pagpapatawad sa mga kasalanan? Ang simbahan. Ipinagkatiwala sa simbahan sa pamamagitan ng mga pari kung kanino tayo nangungumpisal yung pagpapatawad ng mga kasalanan. Si Kristo pa rin ang nagpapatawad. Pero sino ang isinugo niya para igawad ito dito sa lupang ibabaw? Ang simbahan. Yung mga alagad na kaharap niya ang kanyang pinagtiwalaan at pinagkalooban ng Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo ay pinatawad niya. Kaya pag sinabi ng paring pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan, magtiwala ka, pinatawad ka na. Dahil si Jesus ang nag-utos niyan sa banal na kasulatan. Amen ba yon? Kaya kahit muling nabuhay ang Panginoon, hindi natatapos sa Semana Santa ang panahon ng pangungumpisal. Buong taon, araw-araw, palagi tayong kinakatok ng ating konsensya, lalo na kung may mabigat na kasalanan. Dumulog tayo sa awa ng Diyos. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan para maramdaman mo ang tunay na kapayapaan. Amen po ba yon? Hindi lang yon. Nararanasan natin ang awa ng Panginoon sa tuwing tayo'y nagtitipon bilang sambayanan. Itong mga alagad
nagpakita ang Panginoon sa kanila kung saan sila nagtipon para maghuling hapunan. Doon po sila nagtatago. Matapos nilang makita yung mga nangyari sa Panginoon, doon sila nagtipon-tipon palagi. At doon nagpakita sa kanila ang Panginoon. Kaya nais ko'y paalala sa inyo na sa tuwing tayo nagtitipon bilang simbahan dito sa hapag ng huling hapunan, dito sa hapag ng Eucharistia, tandaan ninyo, tuwing araw ng linggo, nagpapakita ang Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayong nagpapakita si Jesus sa tuwing tayo nagsisimba kapag araw ng linggo? Kaya kapag sinabing ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, ang nakikita natin, nakikita ng ating mga batay, tinapay at alak pa rin. Pero ang nakikita ng ating puso na sumasampalataya ay walang iba kundi si Jesus mismo na nakita ng mga alagad nung ika-8 araw at nung linggo ng muling pagkabuhay. Amen ba yon? Kaya tingnan ninyo, sino ang hindi nakakakita sa Panginoong muling nabuhay? Sino? Tanong niyo sa akin, sino? E di yung mga absent. Tingnan niyo si Tomas. Ba't hindi niya nakita ang Panginoon at bakit naging mahina ang kanyang pananampalataya sa Panginoon? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi absent siya sa pagtitipon ng mga alagad. Kaya palagi kong uulitin, hindi porket kayo nagla-live streaming, nakasimba na kayo. Ang Panginoon ay nagpapakita sa mga taong nagsusumikap na pumunta kapag araw ng linggo. Dahil ang kanyang katawan ay hindi lang dapat makita ng mata sa pamamagitan ng kamera. Ang katawan ni Kristo ay dapat nating maranasan sa pamamagitan ng paghipo natin sa Kanya, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya sa banal na komunyon. His presence is not only virtual, but physical. Kaya nga ang tinatanggap nating katawan ni Kristo, hindi imagination lang. Ang tinatanggap nating katawan ni Kristo, nahahawakan, nakakain, nagiging bahagi ng katawan natin. Amen? Kaya yung katawan ni Kristo na nagpakita sa mga alagad noon, yun din ang katawan ni Kristo nakikita natin kapag nagsisimba tayo ngayon. Hindi ba't napakagandang tanda ng kanyang awa at ng kanyang pagpapala? Kaya paalala, kung gusto ninyong makita ang Panginoon muling nabuhay, huwag kayong a-absent kapag araw ng linggo. Amen ba yon? At panghuli, minamahal ko mga kapatid, pinapaalala sa ating lahat, walang magagawa ang Diyos sa atin kung hindi natin siya hahayaang kumilos sa buhay natin. Nandiyan ang kanyang awa, pero kinakailangan natin itong tanggapin, lalo na kapag tayo nakauunawa na at pwede na tayong magpasya. Nung mga bata tayo, tinanggap natin ang kanyang awa kahit hindi pa tayo marunong magpasya. Pero ngayong marunong na tayong magpasya, tanggapin natin ang kanyang awa sa pamamagitan ng ating pagkukumpisal, sa pamamagitan ng ating pagsisimba. Kung nakararanas ka ng takot kagaya ng mga alagad, kung nakakaranas ka ng kadiliman kagaya ng naranasan ng mga alagad nung nakita nila ang kabiguan sa pamamagitan ng pagpapako kay Jesus sa krus, sana ikaw, ibuksan mo ang iyong sarili sa dakilang awa ng Diyos. Ang sabi sa Divine Mercy Prayer, ang awa ng Diyos ay tila karagatan, walang katapusan, hindi mo makita kung ano ang hangganan nito, sapagkat ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Amen? Ano na lang ang kailangan mong gawin? Ang puso mo'y buksan para matanggap ang karagatan ng kanyang awa. Sabi po ni Baby Shark sa Mommy Shark, Mommy Shark, nauuhaw po ako. Tinignan siya ni Mommy Shark at ang sabi sa kanya, Baby Shark, ikaw ay ipinanganak sa tubig. Lumalangoy ka sa tubig. Ano na lang ang gagawin ng Baby Shark para siya'y makainom ng tubig? Ano na lang ang gagawin ni Baby Shark para siya'y makainom ng tubig? Sagot, ibubuka mo na lang ang bibig mo. Ganon din ang bawat Kristiyano. Isinilang tayo sa tubig ng binyag na nagpapahiwatig ng awa ng Diyos.
Araw-araw inaanyayahan tayo ng Diyos sa tanggapin ang awa niya sa pamamagitan ng kumpisal. Tuwing araw ng linggo, nagsisimba tayo at literal na ibinubuka na lang natin ang bibig natin para tanggapin ang kanyang katawan at dugo na nagdudulot ng kapatawaran. Ano na lang ang gagawin mo bilang Kristiyano? Ibubuka mo na lang ang bibig mo. Bubuksan mo na lang ang puso mo para matanggap si Kristo at sigurado makakamtan mo ang kapanatagan at kapayapaang hinahanap mo. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.